Viral sa social media ang lavish lifestyle ng ilang personalidad na konektado sa mga questionableng contractor ng flood control projects. Ang kanilang pasosi post, hindi nagustuhan ng ilang artista. Frustrated ang ilang artista sa kumakalat na issue ng Nepo babies. Sila ang bagets ng malalaking influential families na di umano'y may lavish lifestyles. Viral ang isang satirical Guess the Bill video ng isang TikToker na si Juliana tungkol sa casual dinner setup ng mga anak umano ng corrupt officials. Doon, sinabing barya lang ang 750,000 worth na bill sa isang 5-star hotel dinner. May caption pang, "Dad, pakibayad ng bill namin." Ni-repost ito sa ex ng aktor na si Matteo Guidicelli habang may statement na hindi ito nakakatuwa. Bunsod yan ng viral videos ni Claudine Ko matapos pumutok ang issue sa flood control projects. Base sa profile ng pep.ph, anak siya ni Christopher Ko, ang co-founder ng construction na Hightone Construction and Development Corporation. Hightone ang isa sa tumanggap ng malaking share sa pondo ng flood control projects ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tito naman ni Claudine si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko na isa sa mga bumuo ng SunWest Group of Companies. Sa ngayon, naka-deactivate na ang ilang social media account ni Claudine. Kunin niyo ang ganitong panilingin ng taong bayan sapagkat ang ninakawan ay ang mahihirap nating kababayan. Ang taong bayan ang nagbayad ng luxury cars ng Diskaya family. Yan ang sabi sa ilang signboards ng Akbayan Party List at iba pang mga grupo. Kinalampag nila ng 1 kilos protesta ang harap ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Nauugnay ito sa pamilya ni Sara Diskaya na bahagi ng top 15 firms na kumorner sa bilyones na pondo ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Shameless daw ang naging pag-flex ng pamilya sa kanilang yaman na una nang nag-viral online. So nakakahiya po at sana yung hiyang ito ay pumasok sa makakapal ng ating sinis kung saan tayo nakatayong ngayon. Sa nooy 2024 interview ng Bilyonaryo News Channel sa Diskaya couple, mahigit kumulang 40 sasakyan ang pagmamayari ng mga Diskaya. Karamihan, mga American at European brand. May models pang hindi makikita sa bansa. Personal cars namin, bukod pa sa mga services ng mga engineers namin and mga liaison namin. So, yun, mga more or less nasa Magpa 100 na siguro. Malabilyonaryo News Channel pa raw ang assets ng kanilang pamilya kung susumahin ito sa taong 2024. Ayon yan kay Curly Diskaya. Sabi ni Representative Percy Sandanya, alam naman daw ng taong bayan kung saan nanggagaling ang sandamakmak na yaman ng Diskaya family. Sa panahong binabaha ang ilang lugar sa bansa tuwing masama ang panahon, dapat may maparusahan at dapat mabawi raw ng taong bayan ang ninakaw na kaban ng bayan pagdating sa palyadong flood control projects. Ang pamamalimpat sa kapanabayan, kasalanan hindi lamang sa henerasyon ito, kundi sa mga susunod sa henerasyon ng mga Pilipino na ninakawan ng serbisyo. Sa ngayon, binubusisi na ng Bureau of Customs ang imported vehicles ng mga Diskaya. Isa sa mga lumitaw na expensive cars sa kanilang collection ang Rolls-Royce Cullinan na nasa 30 to 60 million. Tansya ng customs, bilyones ang total worth ng lahat ng mga sasakyan. Bilyon-bilyong pisong dapat sana'y nagsisilbing proteksyon laban sa kalamidad, tila naglaho na parang bula. Isa sa mga pinakabinigyang pansin sa mga pagdinig at investigasyon ay ang St. Timothy Construction Corporation na konektado umano kay Sara Diskaya at sa kanyang asawa. Hindi sila nag-iisa. Kasama rin dito ang ilang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corp. Ayon sa mga tala, mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025, umabot sa 545 bilyong piso ang inilaan para sa mga proyekto sa flood control. Ngunit ang nakakagulat, halos 100 bilyong piso o halos 20% ng pondong yon ay napunta lamang sa 15 kontraktor, kung saan kabilang ang kompanya ni Diskaya. Sa Kalumpit, Bulacan, kita ang resulta. Mga pampang na may malalaking bitak, mga dike na hindi sementado, at mga bayan na paulit-ulit na lumulubog sa baha. Diretsahan ang mensahe ng Pangulo. Ipaliwanag ang mga kapalpakan, ayusin ang mga pagkukulang o harapin ang kaso. Ngunit habang lumalalim ang mga pagdinig sa Senado, lumilinaw ang mas masaklap na katotohanan. Hindi ito basta-basta kapalpakan. Isa itong pattern. Mga ghost project, bitin na pader, mumurahing materyales, rented license ng mga kontraktor at mga paboritong bidder na tila may mga koneksyong politikal. Lahat ito nagsanib para gawing pugad ng katiwalian ang programang dapat ay nagliligtas ng buhay at kabuhayan. Isipin mo, isang flood wall na ginawa hindi upang harangin ang rumaragasang tubig, kundi upang harangin ang pag-angat ng gastos ng mga tunay na nangangailangan. Manipis na bakal, mahihinang semento, at shortcut sa bawat hakbang. Ayon sa ilang whistleblower,
May mga proyektong idineklarang tapos na sa papel pero sa aktwal, kalahati lang ang naipatayo at may ilan pang gumuho na bago pa man matapos ang tagulan. Sa public tracking system na sumbong sa Pangulo, may mga proyektong konektado umano sa grupo ni Diskaya na bigla na lang naglaho sa listahan. Nagtatanong tuloy ang publiko, sino ang nagtatago at bakit? Ayon kay Senator Panfilo Lacson, halos 40% lamang ng pondong para sa flood control ang tunay na napunta sa aktwal na konstruksyon. Ang natitira, napunta sa overpricing, ghost billing at mga lihim na usapan. Kung kalahati lang ng perang yan ginamit ng tama, ani Lacson, hindi lulubog ang Bulacan at Iloilo sa ganitong antas. Ang Commission on Audit COA ay nagsasagawa na ngayon ng fraud audit at sentro ng kanilang pagsusuri ang Bulacan. Isa sa mga pinakaapektado ng kapabayaang ito. Ang mga bitak sa mga pampang ng kalumpit ay hindi lamang lamat sa semento, kundi simbolo ng lamat sa tiwala ng sambayanan. Ngunit hindi lamang Bulacan ang problema. Mula Iloilo hanggang Pampanga, may mga proyektong konektado sa parehong grupo ng mga kontraktor ang nadiskubreng palpak, habang ang mga residente ay nalulunod sa baha taon-taon. Tinaguri ang Philippines Underwater ng Senate Blue Ribbon Committee ang kasong ito. Hindi lamang dahil literal na binabaha ang bansa, kundi dahil sa lalim ng sistematikong pang-aabuso sa pondo. Bilyon-bilyong piso na dapat sana'y ginamit upang ligtas na makatawid ang mga tao sa unos. Naging pain para sa katiwalian. At ngayon, isang napakalaking tanong ang nakabitin. Mananagot ba ang mga nasa likod nito? O magbabago lamang sila ng pangalan, tatakbo muli sa mga bidding, at makakakuha ng panibagong kontrata? Hanggang ngayon, si Sara Diskaya at ang mga kumpanyang konektado sa kanya ay patuloy na iniimbestigahan. Ipipinatawag sila, kinwestiyon, at hinarap sa mga ebidensyang nagpapakita ng mga kapalpakan. Ngunit wala pang pinal na hatol. Ang panig nila ay nagsasabing sumusunod sila sa lahat ng legal na proseso habang ang pamahalaan ay patuloy na naghuhukay ng ebidensya. Ang masakit na katotohanan, habang patuloy ang investigasyon, patuloy ding lumulubog sa baha ang mga bayan. Mga kabataang hindi makapasok sa paaralan, mga negosyong nalulugi at mga pamilyang nasisira ang kabuhayan dahil sa tubig baha na dapat sana'y kayang pigilan ng mga pondong nawaldas. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Sa likod ng bawat na delay na dikes, bawat hindi natapos na spillway, at bawat nalulunod na barangay, may mga bakas ng pera, politika at mga pangakong napako. Ang mga tao sa Bulacan, Iloilo at iba pang binabahang probinsya ay nag-aabang. Ito na kaya ang taon na mabubunyag ang lahat? O isa na namang kabanata sa mahabang kasaysayan ng putik, baha at panlilinlang? Pangalanan ng mga kontraktor ang mga sangkot, maaari nitong ibunyag ang mga politiko, mga tagapagtanggol at mismong mga mekanismong nagpapanatili sa sistemang ito sa loob ng maraming taon. At kapag dumating ang panahong iyon, baka hindi lang tubig baha ang aapaw, kundi ang galit ng taong matagal nang nilulunod ng kasinungalingan. Ang tanong, makakakita na ba tayo ng hustisya? O muli na namang malulubog ang katotohanan sa baha ng mga kasinungalingan ng mga korap na politiko? At ano ang masasabi mo sa mga politiko na nag-aagawan ng pwesto tuwing eleksyon? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.